Tapos ngayon, mga kababayan, ang ginagawa ng Napolcom ay nire-reverse yung ginawang reshuffle ni Torre. So, I believe doon talaga nagkaroon ng problema, mga kababayan. Dahil sinasabi nila na si Torre ay kailangan sumunod doon sa nakatataas sa kanya. Bakit kailangan siyang pangunahan ang mga ito, mga kababayan? Yun ang sinasabi dyan. Subalit, meron pang isa pang dahilan daw di umano, mga kababayan, mga ka-GP Natics, na kung saan po na-relieve daw itong si Torre, mga kababayan. Merong mga lumalabas na balita, ito na nga po yung ating topic ngayon, na kung saan po meron daw 8 bilyong budget, mga kababayan, ang pinopropose ng PNP, mga kababayan, na dapat ay endorse nitong si General Torre, mga kababayan, para sa mga long firearms at tinanggihan daw ito, mga kababayan. Ano nga ba ang katotohanan? Ito ba ay totoo? Disclaimer lang, mga ka-GP Natics. Hindi po ito, mga kababayan, wala pa tayong na-establish na facts hinggil sa bagay na ito. Pero ito po ay kumakalat ngayon na balita na meron daw talaga na 8 billion budget na pinopropose pero tinanggihan ni General Torre. Ayan po ang puntahan natin, mga kababayan, at basahin po natin ang issue hinggil sa bagay na yan. Para po, mga kababayan, ay magkaroon po tayo ng pag-unawa at makumpleto po natin yung sinasabi natin na narrative. Okay, ito po yung balita, mga kababayan, na kalat ng alat na ngayon sa mundo ng social media. Ito po, nakasulat dito, mga ka-GP Natics, a report from the PH Insider said that the sudden removal of Police General Nicolas Torre III from his post as Chief of the Philippine National Police was due to insubordination, mga kababayan. Ayan ang nakalagay. In addition to other issues, insubordination, mga kababayan, hindi po pagsunod. Ito po ay pagsuway sa iyong nakakataas. Naalala ko, nababanggit ko nung nakaraan, mga kababayan. Hindi ko alam kung kasama ito, pero I do believe na kasama ito. Hinggil po dun sa nakita ninyo yung pangyayari ngayon, si Torre ay sinibak na rin si Jean Fajardo. Yung mga yan, mga kababayan, ay nagpapakita ng suporta din dito kay General Macapas pagdating po sa issue ng missing sabungeros versus Napolcom at yung mga patidongan. 'Di ba? Nakita din natin yan, mga kababayan. Parang isa din yan. At isa pa, syempre, yung pag-reshuffle nitong si General Torre dito kay second highest in command, mga kababayan, na si Melencio Nartates sa Mindanao. Na kalaunan, lumabas po, mga kababayan, na parang itong si Amy Marcos, dahil nagsumbong sa kanya itong si Nartates at kay John Vic, at umaangal ito, bakit naman ako nilagay? Bakit naman ako ililipat dito sa Mindanao? Parang ganun na nga. At eventually, mga kababayan, unfortunately, lumabas na lang yung balita na ito na, sinibak na si Torre. Okay, sabi dito, while it seems natural if the issue is about General Torre's spot with Napolcom, the reason was said to be different. Oy! Specifically because General Torre refused to sign a request for endorsement and budget, mga kababayan, support to Congress for an additional 8 billion funding for the PNP for the acquisition of 80,000 units of 56mm assault rifles for the year 2026. Halak ka. Naku po, mga kababayan, gaano kaya katotoo? Mga kababayan, the justification for such acquisition was said to be due to the PNP now focus on taking over internal security operations from the armed forces of the Philippines, in which the PNP currently has capability gaps in terms of many aspects including firepower, and that is current
inventory of rifles are insufficient. Mga kababayan, parang gusto na nilang tapatan itong armed forces ba yun? The said report said, mga kababayan, General Torre refused to sign as he believed the acquisition is excessive for a civilian agency like the PNP, which had him in disagreement with Department of Interior and local government with syempre mga kababayan si John Vic. Halaka. It still remains to be seen if this report is indeed true, as there is only one source for this while other mainstream media has not supported or not reported rather based on this situation. O yan mga kababayan, nakalagay naman dito disclaimer. Ito ay hindi pa napapatunayan. Pero ito ay nagkalat, mga rumored mga kababayan na kung bakit daw si Torre ay talagang sinibak dahil hindi nakikipagtulungan sa kanyang mga boss. So lumalabas dito mga kababayan, kung iisipin nyo wag natin bigyan ng ng ibang kahulugan, pero makikita mo yung ngiti kay Torre mga kababayan. Sabi niya ganon kanina, 'di ba? Sabi niya, tingnan nyo ako straight in the eyes mga kababayan. Do I look somebody like bitter? So parang meron siyang gustong sabihin mga ka-GPnatics na, teka lang, kaya ko pa rin tumingin straight in your eyes kahit kanino, taas noo kahit kanino mga kababayan, na kumbaga si Torre kahit na tinanggal or sinibak sa kanyang pwesto, na-demote, hindi pa naman na-demote di ba? Natanggal sa PNP chief pero 4-star pa rin. Para sa akin, hindi pa rin na-demote yun, mga kababayan. Ang gusto kong sabihin dito, mga ka-GPnatics, ay parang si General Torre naninindigan sa tama. 'Di ba? Kaysa, pero hindi ko naman, again, hindi ko sinasabi na totoo ito, kaya lang, kinokonek ko lang sa gesture niya. Na iba yung gesture niya mga kababayan, parang simpleng nangiinis. Oy, hindi ako bitter. At least natanggal man ako, yung konsensya ko, mga kababayan, ay talagang malinis. Wala kayong pwedeng sabihin sa akin na ako ay corrupt, na ako ay nababayaran, na ako ay masamang tao. 'Di ba? Yun ang dating mga ka-GPnatics ng gesture niya para sa akin. Kino-connect ko lang dito sa balita na to although ito ay hindi po na-establish na facts kasi ito ay hindi naman mga kababayan sinusuportahan ng mainstream media. Pero ito po ay kumakalat ngayon. So kung ito man ay totoo, mga kababayan, ito ay nagko-corroborate sa gesture ni General Torre na meron nangyayaring kababalaghan na ayaw niya po, mga kababayan, na siya po ay madamay. Na ayaw niya po, mga kababayan, na mabahiran po ng kasalanan ang kanyang mga palad. Diba? If that is the case, of course, talagang salute tayo kay General Torre, mga kababayan. Sa pagiging totoo, sa pagiging tapat, at syempre, mga ka-GPnatics, sa pagmamahal po sa tao at hindi ito nabibili ng pera. Yari diba? Sabi ni Ma'am Maria Palisok, tama, hindi siya corrupt. Maybe General Torre I'd aware of politicizing the PNP kaya siya pinagkaisahan sa pangunawa ko sa report ng Max Defense Phil. Nandun na tayo, mga kababayan, tama po kayo doon. Talagang pinagkaisahan. Teka lang, hindi natin na kayang hawakan sa leeg itong si Torre. We should bring him down. Parang ganon, di ba? As much as possible. Kasi nga, kung pakikinggan nyo, yung isa pang video ni Amy, mga kababayan, it seems like to me na they are afraid of General Torre being the candidate for the 2028 incoming election. Yari ka? Diba? Mga kababayan, Ma'am Jenny Reyes, Jenny Ramos rather,
Mga kababayan, parang yung nakikita ko pigilan na natin to. As soon as possible, baka mamaya maging bantapat in the near future. 'Di ba? Sino ba ang nagtatanggol kay BBM? Hindi naman ako nagtatanggol Kay General Torre nga ako Wala akong pakialam sa ibang issue mga kababayan. Basta ako, dito ako kay General Torre. Sobrang saludo ko sa kanya sa pinapakita niya. Wala naman akong ano dito Zoe Lord Valencia. Ikaw naman? 'Di ba? I knew it that Remonia is the culprit conniving with putting ahas. Jules, sabi niya, nasa presidente po yan kung sino ang ilalagay niyang Director General sa PNP. At Linta Muri, wish ko sana wag mag-aklas ang kapulisan na yan against PBBM. Sana nga, mga kababayan, no? Candidate for president na ito, si Torre. Okay? Kung si PRRD yan, hindi papayag yan na alisin ang tao niya. Murahin pa niyan ang mga nakikialam. Inko 160, ayaw ni John Vic Remulla na masagasaan ang mga kaibigan niya. Palagay ko nga, mga kababayan, sabi ni Northern Kumot, paepal yan si Kalinisan na pulpul. Tingnan yung ginawa niya kay MMDA Gabriel Go. May alas si Torre sa kanyang puder kaya taas no pa rin siya, sabi nga ni Ma'am Leticia Fernando. At sabi naman ni Ma'am Lilia Mansera, dito sa Cavite, kinakatakutan ng pamilyang Remulla dahil alam ng mga tao na sila ang batas dito. Sila yung nagbenta ng isla dito sa Cavite na tinayuan ng private pogo. Ang alam na ng taong bayan ang laro ni John Vic, sabi naman ni TJR 2K25. Okay, mga kababayan, okay? So, ayan po yung balita dito hinggil kaya General Torre, hinggil sa mga umiikot or tawag dito kumakalat po na balita hinggil po sa pagkakasibak sa kanya. Okay? Mga kababayan, so again, ulitin ko lang po, disclaimer, yan po ay kumakalat pero hindi po yan na-establish na facts, mga ka-GPnatics. Kasi hanggang ngayon, we are still, mga kababayan, tayo po ay iniisip pa rin natin, di ba? Tayo po ay under pa rin po ng mga conclusion lamang kung ano talaga ang naging dahilan. Pero tingin ko naman alam nyo na, it is because, mga kababayan, nasagasaan ni General Torre yung mga tao ng mga matataas na politiko. Okay? Di ba, Mama Desi Villaruz? Si Bato nga dati ang dami niyang sinibak o promote. Huli na si Digong sabihan. Yap. Kung si Fentanyl yan, i-appoint niya mga kalahi niya. Yari ka! Okay, so next topic tayo, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Kanina ay nagkaroon naman ng tawag dito, mga kababayan, pagdinig, pribilehiyo. Diba? Kanina doon sa Senado, mga ka-GPnatics, na kung saan po ay narinig natin sa session, eto na nga,